Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo dito, welcome po kayo. And thank you so much po sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. I truly appreciate it. Tignan po natin ngayon kung ano mga mensahe para sa inyo for September 27. Capricorn message, meron kayong email, sulat, no, information, communication na matatanggap sa ngayon. Around this time, maaaring isang mahalagang mensahe yan para sa inyo. Mag-iingat din kayo, Capricorn, dahil maaaring yung balitang ito is related dito sa thief na yan, no? Mag-iingat kayo sa mga possessions niyo, material possessions, sa inyong mga kayamanan, investment, pera, mag-iingat kayo dyan, okay? Make sure that everything is secured. Okay? Lagi ninyong i-check mga investment niyo, mga kaperahan niyo, savings, bahay, kotse, all your possessions, your material possessions. Make sure that they are safe, that they are secured all the time. Okay, Capricorn? What else? We have great fortune. Yay! Ang swerte ninyo around this time, Capricorn, sobrang swerte. Napakataas ng level ng swerte na to. Kasi this is not just good fortune, but this is great fortune. So talagang parang hindi lang isang parte ng buhay ninyo dito ang may swerte. Hindi lang sa maswerte kayo ngayon sa pera, hindi lang sa maswerte kayo sa pamilya, maswerte din kayo sa iba't ibang parte, ng buhay ninyo. Maaring swerte kayo sa kaibigan, swerte din kayo sa trabaho, sa career, sa negosyo, maaring ganon. But definitely, may kaperahan dito. May kaperahan. Magandang opportunity ito for your money, career, and finances din na parating sa inyo, Capricorn. So, open arms na kayo at maging handa na kayo sa pagtanggap ng great fortune na yan. Okay? Maaari din ang message na to is related dyan sa great fortune energy na to, Kung anumang parte ng buhay ninyo ang may swerteng dala, ang energy na to, maaaring yun ang matatanggap ninyong mensahe around this time, So, we have the devil energy. Capricorn, this is your energy. Ayan. So, or maaari din na you are dealing with another Capricorn. Maaari din ganun, But this devil energy is, maaari ang iba sa inyo ngayon, may mga, alam mo yun, yung sumasakit na ang ulo ninyo because maybe there is something na gusto ninyong gawin, Maaring pagbabago ang maaring gusto ninyong gawin sa buhay ninyo or ilang parts ng buhay ninyo, ang gusto ninyong magkaroon ng pagbabago, but parang sumasakit na ang ulo ninyo na naiinis siguro kayo sa sarili ninyo because you can't do it, because maaring negative thoughts are preventing you from doing it. Kung ano yung naiisip ninyo on one side of your head, siguro sinasabi ng isip ninyo na sige, baguhin na natin ang sitwasyon natin. Let's do some change sa kung ano man ang gusto ninyong baguhin. Pero the other side of your brain siguro is telling you na hindi, kasi ganito, baka ganyan. Di ba? May mga negative thoughts siguro na naisip ang iba sa kanyo. Kaya hati siguro, ang desisyon ninyo. Kaya, yun, yung parang naano kayo ngayon, na nai-stress ang iba sa inyo dito, Capricorn. But, maybe, baka kailangan ninyo lang ng makarinig din ng ibang perspective ng ibang tao. Maaring ngayon, at this time, kailangan ninyo na may makausap kayo so that makarinig kayo ng ibang opinion ng iba, makarinig kayo ng ibang advice, ng mga tao sa paligid niyo, maaring ganun. And maybe, makonvince kayo, mapalakas ang inyong loob dito to go for what you really want, like pagbabago, because change is always beautiful, diba, Capricorn? Change is always beautiful because change is always giving you an opportunity to reshape your life, diba, the way you want it, kung ano ang gusto ninyong magandang pagbabago, magagawa ninyo, diba? Kaya maaring may ganong ganap
no, na naiisip ang iba sa inyo dito, Capricorn, but something is holding you back. At yun ang kailangan ninyong i-figure out dito, no, na malabanan kung ano man yung nag-hold back sa inyo, because wag ninyong pigilan ang sarili ninyo if you want to embrace change sa buhay ninyo, lalong-lalo na kung yung change na yan is for the better, no? So, we also have 9 of Pentacles. This is financial comfort. So, alam mo, Capricorn, with a great fortune, talaga sigurong sobrang swerte kayo sa ngayon, no? Pagdating sa kaperahan, pagdating sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, career. Ganon. Kasi, ano na ngayon, may mga perang parating sa inyo. Yung parang mababalot kayo ngayon ng kaperahan. Mababalot kayo ng prosperity and abundance and financial success. Kaya meron kayong financial comfort na may experience sa ngayon. Now is the time for you to sit back and relax, no? At i-enjoy ninyo ang prosperity and abundance na yan. Maaring return of investment ninyo ito, no? Maaring matagal na ninyong hinihintay yan, and with the great fortune energy, maaring matanggap nyo na kung ano man ang return of investment na hinihintay ninyo for the longest time. Kaya ito, magkakaroon na kayo ng pagkakataon na i-enjoy naman ninyo kahit kapiranggot na luxury sa buhay ninyo, because you deserve it, no? You deserve it na mag-splurge kayo ng kahit konti lang sa luxury, dahil deserve nyo yan. Pinaghirapan nyo ang perang yan, pinagtrabahuan ninyo yan, no? So, yun. So, i-treat nyo naman ang sarili ninyo, okay? So, we also have Ace of Wands, beautiful energy, kasi this is a new opportunity, no? New opportunity for you to start fresh, no? Maaring sa trabaho, maaring sa career din yan, no? Something na talaga namang maaring maghatid din sa inyo ng prosperity and abundance and financial success. Kasi maaring ano to, kung ano yung passion ninyo, no? Maaring hindi yan ang ginagawa ninyo sa ngayon, maaring hindi yan ang trabaho ninyo, maaring even yung career ninyo maybe is not related to your passion, at maaring si Ace of Wands itong maghahatid ng opportunity for you to experience a job or career, no, na talagang link doon sa kung ano ang passion ninyo, yung creativity ninyo, yung creative side ninyo, yung creative prowess ninyo, yung mga gano'n, no? At magiging exciting ito, no? Because you will be very excited about this opportunity. Talagang pagpasok nito, hindi ka na hindi mo na isasara ang mga mata mo dito. Talagang you're going to go for it, no? Talagang susunggaban ninyo ang opportunity na to, because maybe ito rin yung pangarap ninyong opportunity na one day gusto ninyong makuha, gusto ninyong dumating sa buhay ninyo, no? So good luck, Capricorn, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong walang samang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it, and God bless you all, Virgo. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe ninyo for September 27. We have wealthy man. Ayan, Virgo, you may be dealing with a wealthy man around this time. Maaring yan ay boss ninyo. Maaring yan ay kamag-anak ninyo, kakilala ninyo. Someone na yayamanin talaga, or someone na nasa mataas na posisyon sa trabaho. Maaring siya ay isang successful na negosyante. Maari din na siya ay isang influential person, no, sa community. Maari din na siya ay mag-o-offer ng kung anong opportunity sa inyo, no, mapagkakaperahang opportunity, Virgo. We have marriage. Holy moly, baka ito yung papakasalan ninyo, Virgo, kung kayo ay mag-aasawa na. Maaring ito ay boyfriend ninyo, fiancé, no. Maaring siya ay isang yayamanin, negosyante, no, successful in terms of money, career, and finances. So, maaring siya yung mapapangasawa ninyo, or maaring siya na yung asawa ninyo,
Maaring ganun ang sitwasyon, no? Or maybe, also, since this could be a business person, maari din na yung papasukin ninyo Virgo is a business partnership, no? Maaring this is marriage in business, no? Meron kayong sosyohan na mangyayari dito. So, maaring ganun din ang sitwasyon ng iba, no? We have despair. Ayan, so feels like ang iba sa inyo ay namumroblema, no? About siguro sa trabaho, no? Maaring about sa trabaho ang problema ng iba sa inyo dito. Virgo, maaring this is related to yung pinaka bread and butter talaga ninyo. So, maaring may problema dyan. Maaring nagkaroon ng problema sa posisyon sa trabaho ninyo. Maaring nawala ng trabaho ang iba. Maaring may forced resignation, yun ang naririnig ko. Maaring nagkaroon ng forced resignation ng iba or maaring na maagang natapos ang kontrata ninyo sa trabaho. Kaya ngayon, maaring nabawasan din ang oras ng trabaho ng iba. Kaya medyo, alam mo yun, magulo ngayon ang sitwasyon ninyo pangkaperahan, no? So, maaring ganon ang ganap. But, you know what? This is 32. So, 32 becomes number 5 because 3 plus 2 is 5 and that is a change, no? 5 resonates with change. Kaya, Virgo, kung anong sitwasyon ninyo dito sa despair energy, that is going to change in no time. No, that is going to change in no time. And look at that. Pinapakita din sa akin ng mga guides ko dito ang numbers ng dalawang cards na to. We have number 3, we have number 13, which becomes number 4. So, 3, 4, 5. So, wala kayong dapat na ipag-alala dito, Virgo. Don't despair, don't lose hope. Instead, keep your hope and faith alive and expect for the best possible outcome dito sa inyong sitwasyon because there is going to be progress of events dito, no? Dadaanan nyo lang ito kasi we have series of numbers, 3, 4, 5. Papunta tayo sa pagbabago, no? Papunta tayo sa pagbabago ng iyong sitwasyon. Kaya, it is going to change for the better, no? Dito. Kaya wag kayong masyadong mag-isip ng kung ano ang problema ninyo itself. But instead of dwelling on what the problem is, mag-isip tayo ngayon ng kung anong pwede nating gawin para mabago ang sitwasyon natin. Para makaalis tayo sa ganitong sitwasyon. No? Maybe this wealthy man is going to be the person na makakatulong sa inyong sitwasyon dito. Maaring siyang magbibigay ng bagong financial opportunity sa inyo, Virgo. No? So, watch out for that person, no? Kung hindi pa ninyo yan kilala, Virgo. We also have 9 of Swords. Yes, so related pa rin siya dito sa despair energy. Kasi this is a sleepless nights, this is stress, no? This is overthinking, overanalyzing things, yung mga gano'n. So maybe talaga, ito yung nagpapagulo sa inyong sitwasyon. Maaring problema talaga yan, financial, maaring gano'n. Or, since katabi niya ay marriage card, maari din ang iba sa inyo ay may problema within marriage, no? Within relationship ninyo. And, maaring yon ang pinoproblema ng iba sa inyo. Maaring yon ang iniisip ninyo, yun ang nagpapagising sa inyo in the middle of the night, hindi kayo nakakakain, maayos, maaring hindi kayo nakakatulog ng maayos because of that problem, no? Maaring may mga pinagdadaanan kayong sitwasyon sa trabaho ninyo, sa pera, usaping pera, or marriage, or maybe sa marriage ninyo, sa relationship ninyo with your person, okay? But, you know what, wag kayong masyadong mag-dwell on the problem itself as I've said earlier, no? Doon tayo sa positive aspect ng inyong sitwasyon dahil lagi kong sinasabi na sa kahit anuman dark circumstances na nangyayari sa buhay natin, Virgo, there is always a silver lining to it. Kaya yun na lang ang hanapin natin, yun ang tignan natin because that will inspire us, no? To move towards solution rather than mabaon tayo sa lungkot, mabaon tayo sa stress, sa problema, no? So doon tayo sa silver lining because that will guide us, no, to solutions, okay?
So, we have Queen of Pentacles. Ayan, this is really beautiful energy. Kasi kung ang problema ninyo, pangkaperahan, may kasagutan, no? May kasagutan, may tulong agad na parating sa inyo dito ang universe, Virgo, no? Kung pera ang problema, nandito si Queen of Pentacles. This is going to bring you the energy of prosperity and abundance, no? Prosperity and abundance, and also pag-aayos ng usaping pamilya, no? Kung mayroong problema sa pagpapamilya or mayroong problema sa relationship ninyo with your person, no? Within marriage, you know, it feels like to me na magkakausap kayo at magkakaayos kayo dyan, no? Maaaring yung parents ninyo, yung mom ninyo, or yung in-law ninyo is going to step in sa inyong relationship at maaaring magbigay sa inyo ng advice, mag-influence sa inyo ng kung ano ang mas makakabuti sa inyo kung yun ang inyong sitwasyon, no? But definitely, this is financial opportunities coming in for you, Virgo, no? Kung meron din naman kayong ibang sitwasyon dito, this is, bagong trabaho, bagong job offer, no? Maaring, at alam mo, si Queen of Pentacles, hindi lang ito naghahatid ng energy ng basta lang trabaho. This is not pipitsuging trabaho, no? Magandang trabaho ito, no? Magandang trabaho, maaring lucrative job offer ang maibigay sa inyo dito, no? Talagang dito mo mai-experience yung abundance, no? Yung prosperity and abundance na talagang tunay. Kasi malakihan ang maaring sweldo dito, kung sa negosyo naman to, maaring malaking kita dito, maaring ganon. Kaya you may experience financial comfort dito, no? So, we also have Queen of Swords. Ayan, sa kung ano man ang inyong sitwasyon, Virgo, na pinagdadaanan ngayon, ang pinaka-importante is to express yourself. Be clear, no? Kung ano man ang kailangan ninyong sabihin ninyo. Kung ano nararamdaman ninyo, i-express ninyo, put them into words. Nang sa gayon, magkaayos kayo. Kung mayroong problema, magkakaayos kayo if you are going to express what you really feeling at kung ano talaga ang nasa isip ninyo. At kahit anumang klaseng transactions, no? Kung sa problema din ito sa trabaho, kung nakikipag-usap kayo sa mga boss ninyo, sa employer ninyo, you know, speak your truth, no? Kung ano yung gusto ninyong ipahayag, sabihin ninyo, no? Make sure that you communicate clearly, you communicate effectively, then nang sa gayon, maaring yun ang tulong pa. Maaring yan ay isa pang maging factor para mas maging maayos ang sitwasyon ninyo, no? Na malalaman ng ibang tao, ng kausap ninyo, kung ano talaga ang totoo ninyong saloobin, kung ano ang totoo nangyari, yung mga ganon, no? So, good luck, Virgo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome na welcome kayo. And thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for September 27. For Taurus, we have wealthy man. Ayan. So, Taurus, you may be dealing with a wealthy man around this time. Maaring yan ay may mga importante kayong conversations with this wealthy man, no? Maaring isa talaga siyang yayamanin tao, nakilala ninyo. Maari din na ito ay isang boss sa trabaho. Maaring boss ninyo ito. Maaring yan ay kilala ninyo na someone na talagang successful in terms of money, career, and finances, no? Maaring may mga dealings kayo with this person around this time, Taurus. Maaring, may travel si Taurus, no? May travel. Maaring related dito sa trabaho, no? Malayo-layo marami kayong dala dito. Maraming dala si Mister dito, kaya maring malayo-layo ang travel na pupuntahan ni Taurus ngayon, no? Maring related ito sa work ninyo or maybe migration, no? Maring may overseas job offer
kayong nakuha dito. Maaring meron kayong migration, or maybe hindi ito bakasyon kasi madaming dala eh. Or maybe mahaba-habang bakasyon pwede, 'di ba? Or maaring business related travel ito, no? At hindi ninyo alam kung kailan kayo babalik, kaya medyo madami-dami ang baon ninyong damit or gamit, no? You have concern. Ayan, so maaring related ang concern na to sa biyahe ninyo, no? Maaring concerned kayo dahil dahil malayo ang pupuntahan ninyo. Maybe this is the first time that you're going to travel outside the country. Maaring ganon, kaya nag-aalala siguro kayo. Maaari din na may mga pag-aalala kayo dito. Kung migration ito or trabaho abroad, maaring nag-aalala kayo sa magiging sitwasyon ninyo doon kasi may kaba, no? Maaring may kaba na nararamdaman ang iba sa inyo dito, Taurus. So, what else? Nine of Swords, ayan. So, may concern, talaga kayo, may concerns talaga kayo sa ngayon, no? Maaring, yan talaga, no? Mag-isa siguro kayo magta-travel dito. Kaya medyo may takot, may mga pag-aalala kayo because, syempre, kung sa abroad talaga ang pupuntahan ninyo, you know, maybe this is really the first time that you're going and you're going by yourself lang. Kaya maaring may mga kayo, may mga kung ano-ano kayong naiisip na mga what if, no? May mga what if. Sinong tatakbuhan ninyo? What if kailangan ninyo ng tulong? Paano kayo? Diba? Yung mga ganon siguro, yung mga pinag-iisipan ninyo around this time. And malapit na ang travel na to. Yun ang aking napipick up, no? Malapit na ang travel na to. Kaya mas lalong nai-stress na siguro ang iba sa inyo dito, Taurus, no? Dahil it's getting very close na to the date ng inyong pag-alis. We have Two of Swords. May mga choices siguro na kailangan kayong pagpipilian sa ngayon, no? Maaring nag-iisip kayo, or am I really going? No? Talagang ipupurso ko to or anong gagawin ko, no? Maaring may mga ganon ding iniisip ang iba sa inyo dito. But yung pagdedesisyon na to parang inaawat din ninyo ngayon ang sarili ninyo na magdesisyon eh. Parang hindi pa kayo handa, no? Hindi kayo handa na magdesisyon na kayo. Kaya parang ayaw ninyo munang tignan ang inyong situation talaga. It's maybe because siguro nagre-research pa kayo, maaring nagtatanong-tanong pa kayo, maaring humihingi pa kayo ng opinion ng ibang tao, no? Advice ng ibang tao, kaya you can't make your decision yet, no? Maaring ganon. So, mas lalong siguro the more information na hawak ninyo, mas lalo kayong nalilito. No? So, maaring kailangan siguro dito na mag-step back muna kayo ng konti, no? From all the information na hawak ninyo and listen to yourself, no? Listen to your intuition, listen to your inner voice so that mas mararamdaman ninyo or mas makikita ninyo kung ano nga ba talaga ang kailangan ninyo or kung ano yung mas makakabuti para sa sarili ninyo, di ba? Kasi yung opinion ng iba, that might not be the right thing to do, di ba? Na gagawin ninyo, susundin ninyo kung anong advice ng iba. Kasi hindi naman nila alam talaga kung ano yung iyong sitwasyon, no? Yung lahat-lahat ng iyong nararamdaman, iniisip, yung mga concerns ninyo. They may not know that, like everything, di ba? Kaya ang makakapag-desisyon din talaga nito, ang mas maganda talagang pakinggan ninyo is your inner voice, no? Your intuition, okay? Because that will always lead you to the right decision, okay? Sarili nyo yan eh, buhay ninyo yan. We have the Sun, look at that. See, sa lahat ng problema, kaguluhan sa isip, stress, concerns na nararamdaman ninyo, look at that, kung anong parating, the Sun energy. Ito yung magpapalinaw ng inyong kaisipan. Ito yung magpapataas ng vibration ninyo. Ito yung maghahatid ng solusyon sa mga problema ninyo. Sorry, lumipad. Ayan, so ito yung energy na magdadala sa inyo talaga ng liwanag, kaliwanagan, kalinawan sa isip, no? See the Sun energy. This is the most uplifting and the most optimistic energy. Kaya naman mawawala na yung mga nararamdaman ninyong concerns, yung mga stress dito, kalituhan, you know, maliliwanagan na ang inyong isipan dito finally.
Taurus. Maliliwanagan, mababalot ka na dito ng liwanag, mababalot ka ng kasiyahan dito, joy, 'di ba? Kasi yung mga problema ninyo, magkakaroon na yan ng solusyon ngayon. Kung ano man na nagpapagulo ng isipan ninyo, magkakaroon ka na ng kalinawan sa iyong isipan. You will be enlightened, no? You will be given clarity, guidance, no? At talagang gaganda ang inyong sitwasyon dito, no? Mapupunta kayo sa kung ano man ang mas magpapasaya sa inyo, ligaya sa inyo, maghahatid sa inyo ng contentment, tagumpay, no? Yun ang pagpo-focusan ninyo sa ngayon. Yun ang talagang mas lilitaw, no, sa buhay ninyo at matatabunan na yung mga concerns na yan. Because you will be more excited, no? Because of this positive energy, no, na babalot sa buhay ninyo. So, good luck, Taurus, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.